Magandang umaga po sa inyong lahat. Panawagan sa ikakasal. Si Kevin Lester Escota na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni na Alfredo Escota at Rosario Cantalejo, ay ikakasal kay Gisha Elise Padilla na nakatira sa Tondo, Manila, anak ni na Nestor Padilla at Jennifer Macam. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya, contact number 0915-458-5880. Salamat po. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Mga kapatid, gayon na lamang ang tiwala ng Diyos sa tao upang bigyan niya tayo ng di mabilang na mga biyaya. Idalangin natin sa misang ito na huwag tayong makalimot magpasalamat sa Kanya at sikapin nating gamitin ang mga biyayang itong pawang sa kabutihan lamang. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Indigenous Peoples Sunday. Sa ating bansa, ang mga kapatid nating katutubo ay patuloy pa ring naghihirap dulot ng ating kapabayaan, pagnanamantala at di pag-unawa sa kanilang kultura. Himukin nawa tayo ng pagdiriwan natin ng banal na Eucharistia tungo sa pakikiisa sa kanilang paghihirap at sa pagtatanggol sa kanilang dignidad at karapatan. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay walang iba kundi ang ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Magsitayo ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon at ipinagdiriwang din natin ngayon ang Indigenous Peoples Sunday. At simula po ngayon ay atin pong sasamahan sa panalangin ang pagtitipon ng mga obispo sa buong mundo na para po sa Synod of Bishops. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kamayapan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Tugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw ang nag-aayos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa tanaw ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa malaki ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang
pinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ginawa ng tagapagtanim halos lahat ng ikabubuti ng kanyang ubasan. Subalit, namunga pa rin ito ng ubas na ligaw. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw. Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan kong itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ng mga sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ng mga punong ito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbibigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay ang pangaapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao, roo'y palayasin, hanggang sa ibayo
sa ibayong dagat. Ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humabang mabuti, umabot sa ilog. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at muling iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo, iyong pinalakas. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay balik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinang kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang umasa. Tinuturuan tayo ni San Pablo na manalangin ng may pasasalamat sa Diyos. Binibigyan niya rin tayo ng gabay ukol sa mga bagay na dapat nating hangarin at mga dapat talikdan.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natututuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamurang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin ang mapasa atin ang kanyang mamanahin.
Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Gaya po ng nabanggit ko sa pasimula, ay kailangan nating samahan ang ating pong mga obispo, mga nagtitipon-tipon para sa ginaganap na Synod of Bishop doon po sa Roma, doon sa Vatican upang kanila pong pag-usapan ang direksyon na tatahakin ng ating simbahan. Kung ito bang mga leader ng simbahan natin ay nasa tamang direksyon ng kanila po mga desisyon na binibitawan para sa simbahan, para sa mga mananampalataya. Kasi dito rin nakasalalay kung lalalim ang pananampalataya ng mga tao o mapapahiwalay sa Diyos ang mga tao dahil sa kanilang mga ipinatutupad. Kaya ipagdasal po natin sila habang ginagana po ang Synod of Bishop. Ito po ay tatagal ng halos 1 buwan. Kaya ang mga obispo natin ay wala sa kanilang mga diocese, bagamat mayroon pong mga hinabilinan o may mga taong ipinagkatiwala ang kanilang mga dioceses o archdioceses. At ganoon din sa atin pong mga pagbasa, mga narinig na mga salita ng Diyos nung nakalipas na linggo at ngayong linggong ito, sabi ni Kristo, isa pang talinghaga. At sino ang mga kausap ni Jesus dito sa ebanghelyo natin at nung nakalipas na linggo? Mga punong saserdote, mga pinuno at mga matatanda ng bayan. Hinarap ng buong tapang ni Jesus ang mga punong saserdote para ipaalala sa kanila ang kanila pong tungkulin, ang tawag ng Diyos sa kanila. Na ang kanilang pagiging matatanda ng bayan, pagiging punong saserdote ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. So para maipaunawa ito, itong talinghaga ng may-ari ng ubasan. Malala nyo po last week, yung may-ari ng ubasan may 2 anak. Inutusan niya matandang panganay na magtrabaho sa kanyang ubasan, sumagot siya ng ayoko po, pero kalaunan sumunod din. Yung bunsong anak naman, inutusan magtrabaho sa ubasan, sumagot ng oo, pero kalaunan hindi naman sumunod. So, nasaan tayo doon? Sino ang mas maliligtas sa dalawa? Yung sumuway pero sumunod o yung nagsabing susunod pero sumuway? Ngayon, panibago at isa pang talinghaga, may-ari ng ubasan. Kung narinig po ninyo, ang sabi dito, yung may-ari ng ubasan, inayos niya na ang kanyang ubasan. Tinamnan na. May tanim na yon, binakuran na rin. Maayos na ang kanyang ubasan. Pero umalis siya at sa kanya, bago siya umalis, ipinagkatiwala niya. Iniwan niya sa kanyang mga kasama ang ubasan.
Nakukuha po ba ang kwento? Yan. So, ipinamahala. O, para bang kayo na munang bahala dito, ha? Kayo ba ay nagtiwala na sa tao? Nagtiwala na ba? Kayo ba ay pinagkatiwalaan na ng iba? Sigurado. Sinira ba yung tiwala o ano ba nangyayari? Kasi, di ba, sabi nga, trust, no? Tiwala, big word. At importante yan. Ang sinasabi natin, kapag nasira ang tiwala, mahirap nang ibalik. Kaya kung may magtitiwala sa iyo, pangalagaan mo, ingatan mong mabuti. Huwag mong sasayangin. Huwag mong aabusuhin ang tiwalang ibinigay sa iyo. Balik tayo dito. Sabi po dito sa kwento, nung panahon na ng pitasan, kasi yung may-ari nandun pa sa ibang lupain, o pwedeng inaayos din yung ibang lupain, pag sinabi pong ubasan, ito yung bayang Israel. Malinaw po ba? So, gumamit lang ng talinghaga para mas maintindihan yung kwento ng relasyon ng Diyos at ng tao at relasyon ng tao sa Diyos. So, mayroon po mga piniling mamahala. Okay? May piniling mamahala. Pero hindi sa kanila ang kanilang pamamahalaan. Ipinamahala lang. Mayroong totoo, mayroong tunay na may-ari na nagmagandang loob na ipagkatiwala ang ubasan. Nakukuha po ba? Okay pa tayo? Okay. So, panahon na ng pitasan. Nag-utos na lang yung may-ari, pumunta kayo doon sa aking ubasan at kunin nyo yung parte ko. Malinaw ba yung bahaging yon? Hindi naman niya sinabi sa mga alipin o inutusan niya, bawiin nyo na yung aking ubasan. Ang sinabi lang, kunin nyo yung parte ko. Okay. Nung pumunta na yung mga alipin na inutusan, ang sabi dito, pinatay yung isa, binugbog yung isa, binato yung isa, at yung kahuli-hulihan, pinatay yung tagapagmana. Ano ngayon? Kung ikaw yung may-ari ng ubasan, ano ngayon ang gagawin mo doon sa mga pinagkatiwalaan mong mamahala sa iyong ubasan? Anong gagawin nyo? So, sabi dito kasi, palalayasin niya ang mga buhong na iyon. Kasi sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaías, ganun din, di ba? Sabi ba, ano nangyari? Mabubuting ubas ang tinanim ko, bakit naging masama? Siguro iba sa inyo makaka-relate. Sino may mga paupahan dito? May mga paupahan. Di ba, maayos yan. Tapos pag may umuupa, di ba nagagalit kayo kapag binababoy? O kayo mga mangungupa kayo, ha? Hindi inyo yung bahay na yan. Pangalagaan ninyong mabuti. Mayroong may-ari niyan, hindi sa inyo, huwag nyo angkinin. Kasi nagtiwala yung may-ari, di ba? Napangangalagaan mo, aayusin mo yan. Pero pag binibisita, ano nangyari? Minsan nga pag bumibisita yung may-ari, ayaw niyong papasukin eh. Kasi parang amin to, akin to. O sige, inyo nga, pero hindi nyo pinangalagaan. Binaboy, minsan binababoy, sinisira. Kaya kapag dumarating yung susunod na gagamit, total renovation. So, kung ikaw yung may-ari, hindi ka ba magagalit? Di mo ba papalayasin? Pero ito, babala pa lang ito na sinasabi ni Jesus sa mga punong saserdote, mga matatanda ng bayan, aalisin na sa inyo ang pamamahala. Hindi na kayo dahil hindi nga kayo naging tapat. Naging masama kayo. Inabuso ninyo.
Pero mo, humihingi lang ng parte, bigyan mo kami ng parte. Ay, hindi pwede. Confidential yan. Walang maibigay na report. Kasi nga, akin to eh. Inari na natin. Hindi inyo ang Pilipinas, utang na loob. Ipinamahala lang, ibinigay lang yung pagtitiwala na ayusin sana ninyo. Hindi sa inyo ang barangay. Utang na loob. Binigyan kayo ng 3 taon, 6 na taon, 9 na taon. O ngayon, pamamahalain pa ba kayo o kailangan na talagang alisin sa inyo ang pamamahala sa ubasang ito, sa barangay na ito, sa simbahang ito? Uy, okay pa ba tayo? Kasi baka puro turo lang tayo ng turo. Ay, sila naman yun. Yung mga saserdote yun. Pero tayo kasi, binigyan tayo rin ng tiwala o pinagkatiwalaan din ang ilan sa atin dito na pamahalaan. Ang barangay natin, may ipinamahala lang ito. Pero bakit parang kaharian ko na ang barangay na ito, di ako dapat palitan, di ako dapat alisin. Pero kapag binisita mo ang barangay, wala ngang mai-report nasaan ang pondo ng barangay. Pag kini-question mo, kalaban ka na ng barangay. Malinis ba ang barangay? Maayos ba ang barangay? Mag-isip mabuti ha. Buti na lang sa atin, medyo mababait ang mga barangay chairman, chairwoman. No? Okay ba? Nakabawi? Di ba? Yung posisyon, ipinagkatiwala yan sa iyo ng Diyos. Inihiling lang yung magandang bunga, inahanapan ng magandang bunga. May mga chairman, chairwoman, pero bakit madaming drugs? Ano nangyari? Hindi atin ang mundong ito. Maganda na yung mundo kahit wala pa tayo sa mundong ito. Baka nga mas maganda yung mundo na wala tayo. Kasi paraiso to noon. Pero nung dumating ang tao, sinira ang mundo. Sinira ang dagat, di na kontento sa bundok, pati ilalim ng dagat sinisira. Kasi akin to. Ganun na yung akin to. Minsan alam nyo, minsan tinatawag tayong sa lugar natin dito, no? Squatter area. Kasi pag sinabing squatter, hindi nyo pag-aari ang lupa. Nag-squat lang kayo dyan. Diba, no? Pero, hindi ibig sabihin, pag squatter, kailangan madumi, putik, mabaho. Hindi ibig sabihin ganun. Pinatitira kayo pansamantala, pero ayusin nyo naman. Pagandahin ninyo naman. Pero, tandaan nyo, kahit mayaman na, kahit maraming pera, mayroon din mga taong utak squatter pa rin. Mayaman na yan. No? Maganda na yung kasuotan, pero utak squatter pa rin dahil nangangamkam ng aangkin ng hindi naman sa kanila. Nakukuha ang mga lupa, sisirain ang bundok para lamang sa pansariling kapakanan. So, isang araw, sasabihan tayo ng Diyos, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos. Aalisin na ito sa inyo. Pero, biro nyo, napakabait pa rin ng Diyos. Aalisin pa lang ito. Kasi merong binibigay pa ng pagkakataong maayos pa natin yung mga mali nating pamamahala. Ang bait ng Diyos. Pwede namang patayin na tayo agad. Pwede namang, di ba, sa isang iglap lang, mawala ka sa mundong ito. Pero ang aalisin lang, yung pamamahala. Kaya nga nagtatanong pa lang dito, no?
sa tingin ninyo, ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan? So, hindi pa nagdesisyon ng Diyos na, sunugin agad yan. Hindi eh. Kukunin lang yung ipinagkatiwala, pero mabubuhay ka pa para mapagsisihan at ituwid yung mga maling pamamahala natin. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos ay matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo, sa kasalukuyan ng marami, sa kasinggulang nila, ang umigting ang pag-asang umusbong sa pakikipagtakbo kay Kristo. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayan ng Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahagi na ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi sa kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Isama din natin sa panalangin ang lahat ng mga miisang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat na makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, uspos ng luwalhati ang langit at lupa, sana, sana, sa kahitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Sana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niya handog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, ang aming mahal, ligtas mo kami. Pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa salubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh
Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
voluntatem tuam, doceme facere voluntatem tuam, quia Deus meus, Deus meus est tu. Teach me, Lord, to do your will, for you are my God.
Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Pasbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Siyahan, maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtuloy ng ating simbahan. Ang ganti po ng biyaya, tunay din ang soledad. Siyang magbibigay sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyong siyang Tumayo ang lahat. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na makakasama siya ng kanyang mga alagad sa tuwing sila'y matitipon sa kanyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto ng ika-16 na pangkaraniwang pangkahalatang pagtitipon ng sinudo ng mga obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon. Ituon natin ang ating isip sa Diyos nang sa Espiritu Santo maging matibay ang ating pagbubuklod. Gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan ang mga nakikibahagi sa pagtitipong sinudal. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos Ama sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta
ang laging pumatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal na kilalanin ng mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Caballero Paparema, Silopeo Camparea. Parema Sinte Paparema, Caballero Paparema, Silopeo Camparea. Pwede papa, nawarang Papara. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that speak is the song of forgiveness. And a song of gentle mercy and of peace. Caballero Paparema, Caballero Paparema, Caballero Paparema. let us wake at the morning and be filled with your love and sing songs of praise all our day.